Sinigawan niya ako ng dahil lang sa kaunting balsamic vinegar sa harap ng aming mga bisita. Noong sandaling iyon, doon ko tinigil ang pagmamahal sa kanya. Pagkaraan ng 6 na buwan, iniwan ko ang mga papel ng diborsyo sa ilalim ng lalagyan ng asin. Nakasakay na ako sa eroplano papuntang Iloilo. Agad siyang nagpakasal muli sa isang marangyang kasalan sa isang malawak na hasyenda sa Tagaytay. Akala ng lahat ay perpekto na ang lahat hanggang sa mawasak ang lahat dahil sa toast ng isa sa mga bisita. Pagkatapos noon, tinawagan niya ako habang sumisigaw. Ako naman ay libu-libong kilometro ang layo. Sa wakas ay nakakahinga na ng maluwag. Ako si Antonio Santos. 54 na taong gulang ako at 6 na buwan na ang nakakaraan. Ginawa ko ang isang bagay na pinapangarap lang ng karamihang lalaki na kasing edad ko. Habang naiipit sa traffic sa EDSA, nakipagdiborsyo ako sa asawa ko pagkatapos ng 28 taon ng pagsasama. Ibinenta ang lahat ng kayang dalhin sa 2 maleta at lumipat sa Iloilo. Walang madramang paghaharap, walang sigawan sa tapat ng pinto. Iniwan ko lang ang mga papel sa ilalim ng tasa ng kape, ang mga susi ng bahay sa ibabaw nito, at isang maikling sulat. Sa'yo na ang lahat. Alis na ako. Sa Maynila. Isa akong matagumpay na developer ng mga commercial real estate. Nagtatayo ako ng mga mall at mga office complex, yung mga gusaling nagpapamukhang magkakapareho na ang lahat ng lungsod. Malaki ang kinikita ko, respetado sa komunidad, at may magandang bahay sa Forbes Park na dinekorasyonan ng asawa kong si Imelda na parang para sa isang design magazine. Sa labas, mukha kaming perpekto. Pero sa loob, nasasakal na ako. Nagtatrabaho si Imelda bilang luxury real estate agent. Nagbebenta siya ng mga mansion na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso sa mga tech executives at mayayamang banyaga. Dumating ang punto na naniwala siyang dapat maging kasing garbo ng mga ibinebenta niya ang aming buhay. Walang naging sapat para sa kanya. Ang mga countertop na granite ay dapat palitan ng marble. Ang marble ay dapat galing sa Italy. Ang Italian marble ay dapat galing sa isang partikular na tibagan sa Carrara na 3 tao lang sa buong Pilipinas ang nakakaalam. Itinigil ko na ang pakikipagtalo noong ika-23 taon naming kasal. Nagsimula na akong matulog sa aking opisina noong ika-26 na taon. Sa ika-28 taon, na-realize ko na nakatira ako sa isang estranghero na kapareho ko lang ng apelyido at binabayarang utang sa bangko. Mayroon kaming 2 anak. Si Maya ay 27 taon. Isang investigative journalist sa Cebu. Matalas siya. Namana ang aking pagiging mapanuri at ang pagiging pursigido ng kanyang ina. Noon pa man ay nakita na niya ang pagpapanggap ni Imelda bago pa ako nagkaroon ng lakas ng loob na umalis. Naroon din si Enzo, 24 na taon, isang junior investment analyst sa Singapore. Mabuting bata siya, pero naniwala siya sa bersyon ng katotohanan ng kanyang ina. Akala niya ako ang problema, malamig, mailap at walang emosyon. Lahat ng iyon ay mga salitang galing kay Imelda na lumalabas sa bibig niya. Inatake ako sa puso 3 buwan bago ako umalis. Isang mild stroke lang, yung tipong hindi ka papatayin pero ibubulong sa pandinig mo na ang susunod ay baka ituloy na. 14 na beses binanggit ng cardiologist ko ang salitang stress sa isang check-up lang. Noong araw na iyon, nagmaneho ako pa uwi. Tiningnan si Imelda habang sumisigaw sa telepono tungkol sa interior design at may naintindihan ako. Pwede akong mamatay sa bahay na iyon at hindi niya mapapansin hanggang sa may magsabi sa kanya na nakaharang ang bangkay ko sa pinto ng kanyang walk-in closet. Kaya sinimulan ko ang pagpaplano ng tahimik at metodo. 6 na buwan kong inayos ang lahat. Ang aking mga asset ay inilipat sa isang family trust kung saan si Maya ang administrator. Ang mga ari-arian ay ni-refinance sa mga loan na hindi alam ni Imelda. Siniguro kong legal ang lahat sa papel dahil totoo naman ito, sadyang madiskarte lang ang pagkakaayos. Ang bahay, ang mga sasakyan, ang mga gamit, lahat ay naiwan sa kanya kasama ang mga utang na sumusuporta sa lahat ng iyon. Noong umaga ng aking pag-alis, madilim pa ang Makati. Nagmaneho ako papuntang airport. Ipinark ko ang sasakyan sa long stay parking at hindi na lumingon. Noong nagising si Imelda at nahanap ang sulat ko, nasa himpapawid na ako papuntang Iloilo, nakikita ang ganda ng dalampasigan mula sa bintana at nararamdaman ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman,
kalayaan. Ngayon, nagigising ako sa tunog ng mga kampana ng simbahan sa Jaro. Umiinom ako ng kape na may totoong lasa at naglalakad sa esplanade habang pinapanood ang mga bangka. Nagpipinta ako kahit hindi kagalingan. Lumalangoy ako sa dagat. Nakakausap ko na ang mga lokal sa kanilang dialekto para umorder ng alak at humingi ng paumanhin sa malikong bigkas. Hindi ko na nakausap si Imelda simula noong umalis ako. Hindi ko tiningnan ang kanyang social media o nagtanong sa mga kaibigan. Alam ko na kung anong gagawin niya. Magluluksa siya ng 1 linggo, magagalit ng 2, at pagkatapos ay maghahanap ng bagong tao na pupuno sa bakante. At tama nga ako. Agad na nagpakasal ang ex-wife ko sa kanyang bagong lalaki. Nalaman ko ito sa isang message mula sa isang kakilala na halos hindi ko na matandaan, pero ibang kwento na iyon. Ngayon, nakaupo ako sa aking balkonahe sa Iloilo. Pinapanood ang paglubog ng araw na ginagawang ginto ang ilog. At sasabihin ko sa inyo, ang nangyari noong ang bagong perpektong buhay ni Imelda ay bumangga sa nakaraan na pilit niyang binura. Ang buhay sa Iloilo ay may ritmo na nakalimutan ko na. Walang alarm clock, walang video conference, walang boses ni Imelda na pumuputol sa umaga para tanungin kung bakit maling brand ng organic coffee ang nabili ko. Ako lang, ang simoy ng hangin, at ang isang lungsod na marunong magpahinga. 4 na buwan na ako doon nang dumating ang mensahe. Nasa paborito kong pwesto ako sa isang maliit na cafe, kung saan ang may-ari na si Mang Berting ay hindi na ako itinatama sa aking bigkas at ngumingiti na lang tuwing umu-order ako. Nagdo-drawing ako ng mga lumang bahay nang mag-vibrate ang phone ko. Isang direct message sa Instagram mula kay Danny Rico, isang kaibigan noong kolehiyo. Nawalan kami ng contact noon pang panahon ng ERAP. Sa profile picture niya, may mga uban na siya at may hawak na aso, mukhang kontento sa buhay. Maikli lang ang message. Hoy Antonio, kumusta na? Hindi ko alam kung pakialam mo pa, pero sa tingin ko dapat mong malaman. Ikakasal na si Imelda. Susunod na buwan sa isang hacienda sa Tagaytay. Ramon Tuazon ang pangalan ng lalaki. May-ari ng luxury car dealership. Akala ko lang gusto mong malaman. Ingat pare. Binasa ko ito ng 2 beses. Ibinaba ko ang phone. Mainit ang tasa ng kape sa aking palad. Totoo ito. Hindi ako galit. Hindi ako nasaktan. Na-curious lang ako. Yung kuryosidad na nararamdaman mo sa isang pelikula na iniwan mo sa kalagitnaan. Ramon Tuazon. Kilala ko ang pangalang iyon. Isang taong mahilig magpasikat. Laging lumilitaw sa mga event ng real estate sector na may suot na mamahaling suit na tila sumisigaw ng, "Tingnan niyo ako." Iba't ibang luxury car ang gamit niya bawat quarter. Parang ginawa niyang sariling showroom ang buhay niya. Nakipag-flirt na siya kay Imelda sa isang charity. Gala 3 taon na ang nakakaraan. Naalala ko iyon dahil sobrang lakas ng tawa ni Imelda sa mga joke niya. Yung tawang sadyang ipinaparinig para mapansin. Binuksan ko ang laptop ko. Public ang Instagram niya. Siyempre naman, nabubuhay si Imelda para sa atensyon. Ang profile niya ay eksakto sa inaasahan ko. Mga engagement photos na malamang ay napakamahal. Siya ay nakaputi, ang lalaki ay naka-navy blue. Parehong may hawak na baso ng wine sa harap ng sunset na siguradong dumaan sa Photoshop. Ang mga caption ay parang tula na isinulat ng taong hindi pa nakakabasa ng tula. Kapag alam mo na, alam mo na. Sa wakas, nahanap ko na ang aking habambuhay. May mga taong sulit hintayin. Nag-scroll ako sa mga comments, mga kaibigang bumabati, mga kliyenteng nagpapalakas, at ilang matatapang na nagtatanong kung anong nangyari kay Antonio. Burado na ang mga comment na iyon, pero ang mga gap sa usapan ang nagbubuko sa kanila. Pagkatapos ay nakita ko ang lokasyon, Hacienda Siete Colinas sa Tagaytay. May nag-click sa utak ko. Isinara ko ang Instagram at binuksan ang aking mga files. 10 minuto lang ay nahanap ko na ito sa folder na Old Projects. Nandoon ang isang brochure mula 15 taon na ang nakakaraan. Investment Opportunity, Hacienda Siete Colinas. Nagpunta kami doon ni Imelda noong isang weekend nung gumagawa pa kami ng mga ganong bagay. Kinamuhian niya ito. Sabi niya masyadong tahimik, masyadong probinsya, hindi raw niya style. Nilipat ko ang mga pahina ng PDF hanggang sa mahanap ko ang naalala ko ang section ng technical specifications para sa mga event. At doon,
sa maliit na letra sa ilalim ng engineering notes tungkol sa acoustics. Ang mga bukas na espasyo ay maaaring magkaroon ng malakas na echo. Inirerekomenda ang mga professional sound system para sa mga talumpati at toast. Pinapayuhan ang pagtest sa mga kagamitan. Sumandal ako sa aking upuan. Nagdala si Mang Berting ng dagdag na kape. Nagpasalamat ako sa kanya at tinapik niya ako sa balikat. 3 linggo na lang bago ang kasal. Ikakasal si Imelda kay Ramon Tuazon sa isang lugar na may acoustics na kayang magdala ng bulong hanggang 100 metro ang layo. At inanunsyo niya ito sa publiko na may mga detalye at hashtag. Hinanap ko sa aking contacts ang isang numerong matagal ko nang hindi nagagamit. Si Ricardo Puno ay dating nagpapatakbo ng isang high-end catering company sa Maynila bago siya nag-retire. Tinulungan ko siyang ayusin ang isang deal na nagligtas sa negosyo niya noong 2015. Sabi niya kung kailangan ko ng tulong, tumawag lang ako. Tumawag ako. Sumagot siya sa 3 ring. Gulat na gulat. Nag-usap kami ng 5 minuto. At pagkatapos ay ipinaliwanag ko ang kailangan ko. Hindi marami, isang maliit na pabor lang. Isang pangalan na idadagdag sa listahan ng mga supplier, isang bisita, malinis na profile, isang lehitimong dahilan para nandoon. Nanahimik sandali si Ricardo at pagkatapos ay tumawa ng mahina. Alam mo ba, Antonio, sa tingin ko matutulungan kita dyan. Maaasahan mo ako. Nagpasalamat ako at ibinaba ang telepono. Lumulubog na ang araw sa ilog. Hindi ako pupunta sa kasal na iyon. Hindi ko kailangan, pero sisiguraduhin kong magiging hindi malilimutan ang araw na iyon. Tumawag si Maya makalipas ang 2 araw. Maaga pa sa Iloilo, ibig sabihin ay gabi na sa Cebu. Namana ng anak ko ang pagiging direkta sa salita. Pa, sabi niya nang walang bati. Nakita ko ang Instagram ni Mama. Ang kasal. Ramon Tuazon. May alam ka ba rito? Alam ko. Sagot ko habang lumalabas sa balkonahe. At kumusta ka? Okay ka lang ba? Lumambot ang boses niya. Sinusubukang basahin ang nararamdaman ko. Okay lang ako, anak. Higit pa sa okay. Ang mga desisyon ng nanay mo ay hindi ko na problema. Pupunta si Enzo, sabi niya pagkatapos ng katahimikan. Magiging isa siya sa mga witness ni Ramon. Sinabihan siya ni Ramon personally. Ibinenta ito ni Mama bilang isang malaking karangalan. Pagkakaisa ng pamilya. Bagong simula, naniwala naman si Enzo. Akala niya patunay ito na nakahanap na si Mama ng mas mabuti. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang anak ko, 24 na taon, sapat ang talino para mag-analyze ng market trends, pero bulag sa mga manipulasyon ng kanyang ina. At ikaw, nakatanggap ako ng napaka-formal na invitation, istilong Imelda. Sabi ko hindi ako makakapunta. Huminto siya. Pa, nag-imbestiga ako. Ang mga dealership ni Ramon Tuazon may hindi tama. Mukhang malinis ang financial statements niya, pero mali ang pattern. Nakita ko na ito noong nag-imbestiga ako tungkol sa isang Ponzi scheme last year. Kaya nga si Maya ang pinakamagaling na investigative journalist. Nakakakita siya ng pattern kung saan ang iba ay ingay lang ang nakikita. Ano ang nahanap mo? Wala pang konkreto, pero ang expansion niya ay hindi tugma sa kanyang income reports. Nakapagbukas siya ng 3 bagong branch sa loob ng 18 buwan. Nangangailangan iyon ng napakalaking capital. Sagad na ang credit lines niya. Sa tingin ko gumagamit siya ng pera mula sa mga bagong investor para bayaran ang mga lumang utang. Isang klasikong pyramid. Gaano katagal bago ito gumuho? 3 buwan, marahil 4. Bukod pa rito, may kasong inihahanda ang isang dating partner niya para sa fraud. Tahimik pa ito. Pero nahanap ko ang mga court records. Tumingin ako sa ilog. Isang malaking barko ang dahan-dahang naglalayag. Alam ba ito ng nanay mo? Siyempre hindi. Ang nakikita lang niya ay ang mga sasakyan, ang hacienda, ang lifestyle. Hindi siya tumitingin sa ilalim ng hood. Tumigas ang boses ni Maya. Pa, madadamay si Enzo rito. Kapag bumagsak si Ramon sa publiko, lahat ng konektado sa kanya ay matatalsikan. Ang bangko ni Enzo sa Singapore ay hindi matutuwa na ang kanilang junior analyst ay konektado sa isang kaso ng estafa. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko, sabi niya ng dahan-dahan, na dapat may makasiguro na ang tamang impormasyon ay lumabas sa tamang oras. Bago pa lalong mabaon si Enzo. Napangiti ako. Ang anak ko, 27 taon, at nag-iisip na ng 3 hakbang pasulong.
Alam mo namang hindi ako pwedeng makisali sa kahit anong mukhang sabotahe, di ba? Alam ko, pero itinuro mo sa akin na ang katotohanan ay hindi kailangan ng tulong. Kailangan lang nito ng tamang timing. Huminto siya. Lilipad ako papuntang Tagaytay. Sinabi ko kay mama na nagbago na ang isip ko, na gusto kong suportahan ang bagong simula niya. Maya, pa, si Enzo ay kapatid ko. Maaaring nagpapakatanga siya, pero kapatid ko siya. Kung magiging memorable ang kasal na ito, gusto kong makita niya ang totoong nangyayari bago pa huli ang lahat. Tumawa siya. At pa, yung pabor na hiningi mo kay Ricardo Puno, investigative journalist ako pa. Trabaho ko ito. Nakita ko ang pangalan sa guest list. Lolo Carding. Napakasimple. Gusto ko yan, istilong luma. Wala akong ideya sa sinasabi mo. Siyempre naman, mahal kita pa. Pagkababa ng telepono, matagal akong nanatili sa balkonahe. Pupunta ang anak ko sa kasal ng kanyang ina, hindi para magdiwang, kundi para idokumento ang sakuna. At sa kung saan sa Tagaytay, ang isang lalaking nagngangalang Carding ay magiging pinakaimportanteng bisita na walang nakakaalam kung bakit inimbitahan. Tumawag si Enzo 3 araw bago ang kasal. Halos hindi ko sagutin. Hindi kami nag-usap simula noong umalis ako. Nagpadala siya ng maikli at malamig na email na nagsasabing dismayado siya sa paraan ng pag-alis ko. Pero sumagot ako. Pa, matigas ang boses niya. Formal. Tumatawag ako dahil sa tingin ko dapat mong malaman. Kasama ako sa altar ni Ramon. Nabanggit na ni Maya. Pupunta rin siya. Nagbago ang isip niya sa huling sandali. Nagkaroon ng tensyon sa katahimikan. Mabuting tao si Ramon pa. Matagumpay. Maayos niyang tinatrato si Mama. Ito ang nararapat para sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tila lumulutang sa hangin. Lahat ng nararapat sa kanya. Lahat ng hindi ko naibigay. Masaya ako na masaya ang nanay mo, sabi ko ng mahinahon. Talaga, kasi mukhang tumakas ka lang. Iniwan mo kami pa. Lumayo ako sa isang relasyon na unti-unti akong pinapatay, Enzo. Hindi sa inyo ng kapatid mo. Sana nakiusap ka man lang. Nag-iwan ka ng sulat sa countertop na parang nagre-resign lang sa summer job. 28 taon kaming magkasama ng nanay mo. Sa loob ng 23 taon, sinubukan kong maging sapat. Sinubukan kong abutin ang mga standards na nagbabago tuwing malapit ko nang maabot. Inatake ako sa puso, Enzo. Sabi ng doktor, tatapusin ng stress ang sinimulan ng genetics ko. Kaya pinili kong iligtas ang buhay ko. At kung sa tingin mo ay kahinaan iyon, ibig sabihin ay mahusay ang pagkakaturo sa iyo ng nanay mo. Nanahimik siya. Enzo, pagpapatuloy ko ng mas malumanay. Kilala ko ang mga taong katulad ni Ramon. Mangako ka lang sa akin, kapag nandoon ka na, magmasid ka. Hindi sa sinasabi nila, kundi sa hindi nila sinasabi. Ang mga mahuhusay na investor ay tinitingnan ang pundasyon, hindi lang ang performance. Huwag mong kalimutang gawin iyon dahil lang pamilya ang pinag-uusapan. Hindi ko kailangan ng professional advice pa. Hindi career mo ang tinutukoy ko, kundi ang pagpapasya mo. Tanungin mo ang sarili mo kung paano naitayo ni Ramon ang lahat ng iyon ng ganoon kabilis. Tanungin mo kung tugma ba ang mga numero. Sinusubukan mo bang lasunin ang isip ko? Sinusubukan ko lang na hindi ka madamay kapag inabutan na ng katotohanan ang pagpapanggap. Kailangan ko nang umalis. May rehearsal na kami sa susunod na mga araw. Paalam pa. Naputol ang linya. Sa kung saan, galit ang anak ko sa akin dahil sa pag-alis ko. Sa Cebu, nag-iimpake ang anak kong babae para sa isang sakuna. At sa Tagaytay, handa nang ikasal si Imelda sa isang lalaking ang imperyo ay may malalalim na lamat. Nag-message ako kay Maya. Alagaan mo ang kapatid mo. Agad ang sagot niya. Asahan mo. Ang rehearsal dinner ay lumipas nang wala ako, pero nagpapadala si Maya ng updates na tila isang war correspondent. Nandito na kami. Kinakabahan si Imelda. Masyadong nagpapasikat si Ramon. Ang toast ni Enzo ay tungkol sa mga bagong simula. Hindi ka man lang nabanggit. Kakakilala lang ni Lolo Carding kay Ramon. Sabi niya luma siyang kaibigan ng pamilya. Naniwala naman si Ramon. Ang huling message na iyon ay napangiti ako. Inisip ko si Ramon Tuazon na nakikipagkamay sa isang estranghero. Tumawag si Maya makalipas ang 1 oras. Perpekto pa. Mukhang lolo ng kahit sino si Carding.
May kwento siya tungkol sa pagkikita sa pamilya ni Mama sa Maynila. Isang malaking imbento, pero napakahusay niyang magkwento. Kumusta ang kapatid mo? Bilib na bilib siya. Binigyan siya ni Ramon ng speech tungkol sa kung paano dapat maging matagumpay at determinado ang isang tunay na lalaki. Halata ang patama sa iyo. Nagtagal ako ng 20 minutos sa banyo para tingnan ang mga records. Ang mga dealership ni Ramon ay humingi ng extension para sa kanilang quarterly reports. Masamang senyales. Pinutol na ng main bank niya ang credit niya noong nakaraang buwan. Ang kasal ay napakaganda base sa mga larawang ipinapadala ni Maya. Si Imelda ay naka-ivory dress na malamang ay mas mahal pa sa una kong sasakyan. Ang hasyenda ay dinekorasyonan ng mga puting tela at bulaklak. Lahat ay parang sa pelikula. Ang seremonya ay maayos. May mga vows na tila isinulat ng isang greeting card company. Pagkatapos ay dumating ang handaan. Walang tigil ang mga message ni Maya. Magsisimula na ang mga speech. Umiyak na ang maid of honor. Nag-joke ang kapatid ni Ramon tungkol sa mamahaling panlasa niya. Tumawa ang lahat. Si Enzo na ang susunod. Nag-antay ako ng 10 minuto. Pagkatapos ay tumunog ang phone ko. Pa, tensyonado ang boses ni Maya. Kailangan mong marinig ito. Nire-record ko. Inilagay niya sa loudspeaker. Narinig ko ang boses ni Enzo na pinalakas ng magandang acoustics ng lugar. Si Ramon Tuazon, ang uri ng lalaki na dapat nating tularan. Nakabuo siya ng imperyo ng may pananaw. Itinatrato niya ang aking ina na parang reyna. Ipinakita niya sa akin kung ano ang tunay na tagumpay. Para kay Ramon at Imelda, sana ang inyong kinabukasan ay kasing ningning ng inyong nakaraang kinalimutan na malakas ang patama. Ako ang nakaraan, ang kabiguan na iniwan nila, palakpakan, tunog ng mga baso. Pagkatapos ay ang boses ni Maya, si Carding na, naging tahimik. Isang matandang boses, dahan-dahan at may autoridad, ang nagsimula. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Carding at kilala ko ang pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Napakahusay ng pagsisinungaling. Gusto kong magsalita tungkol sa isang mahalagang bagay, ang katotohanan. Imelda, napakaganda mo. Ramon, napahanga mo ang lahat. Matagal na ako sa negosyo at ang mga nananatili ay ang mga nakatayo sa matibay na pundasyon, hindi sa panlabas na anyo o mga pangako. Nagkaroon ng mas mahabang katahimikan, kaya gusto kong mag-alok ng toast para kay Imelda at sa kanyang pangalawang pagkakataon na maging masaya. At para kay Antonio, kung nasaan man siya ngayong gabi, malamang sa isang tahimik na lugar, sa wakas ay nakakahinga na. Imelda, sana sigurado ka na mas mabuti ang nakuha mo sa palitang ito dahil mula sa kinatatayuan ko, mukhang ipinalit mo ang matibay na lupa sa Kumunoy. Naging bingi ang katahimikan. Pero sige, pagpapatuloy ni Carding sa magaan na boses. Ano ba ang alam ko? Isa lang akong matanda na naniniwala sa pagtatanong. Paano? Paano nakakapagbukas ang isang tao ng 3 dealership sa loob ng 18 buwan ng walang tradisyonal na financing? O bakit kailangang i-restructure ng isang matagumpay na negosyante ang kanyang mga credit bawat quarter? Anong mangyayari kapag huminto na ang musika at lahat ay naghahanap ng upuan? Narinig ko ang mga bulungan, kalituhan. May sumusubok na kuhanin ang mikropono. Sa huli, pagtatapos ni Carding ng mahinahon, sana ang inyong habambuhay ay mas matatag kaysa sa inyong nakaraan at sana pareho ninyong makuha ang eksaktong nararapat para sa inyo. Naging magulo ang linya. Sigawan, malakas na musika para takpan ang gulo. Bumalik si Maya sa telepono, hinihingal. Pa, Diyos ko po. Tumakbo si Mama. Namumula sa galit si Ramon. Kalahati ng mga tao ay may hawak na phone at ang kalahati ay nagpapanggap na walang nangyari. Tinatawagan ka ni Mama. Nag-vibrate ang phone ko. Ang pangalan ni Imelda ang lumitaw sa screen. Kailangan ko nang ibaba ito. Maya, alagaan mo ang kapatid mo. Lumipat ako ng tawag. Imelda, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Nagpadala ka ng tao para sirain ang kasal ko. Ikaw ang nagtanim sa lalaking iyon. Wala akong ideya sa sinasabi mo. Nasa Iloilo ako. Huwag mo akong mabulol. Ang speech na iyon, ang mga tanong na iyon. Ikaw ba iyon? Ako ba iyon? O baka sadyang may nagtatanong lang ng mga bagay na dapat ay tinanong mo na buwan na ang nakakaraan? Duwag ka, Antonio.
Hindi mo ako kayang harapin kaya nagpadala ka ng mercenary para sirain ang araw ko. Hindi nasira ang araw mo dahil sa akin, Imelda. Nasira ito dahil itinayo mo ito sa buhangin at tinawag mong bato. Galit ako sa iyo. Alam ko, pero hindi ko na iyon problema. Bumalik ka na sa kasal mo. Ngumiti ka sa mga kamera. Gawin mo ang pinakamagaling mong gawin ang magpanggap. Ipagtatanggol ka ni Ramon kung kaya niyang ipaliwanag ang sarili niyang mga account. Good luck. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang mga ilaw ng Iloilo na nakasalamin sa ilog. Sa kabilang dako, ang perpektong kasal ng aking ex-wife ay naging hindi malilimutan sa lahat ng maling dahilan. Ang video ay kumalat sa internet sa loob lang ng ilang oras. May nag-upload nito sa TikTok na may caption na, "Grabe itong toast na ito, wasak ang bride. Panoorin hanggang dulo." Kinabukasan, may milyon-milyong views na ito. Ang mukha ni Imelda sa sandaling sinabi, ang kumunoy ay naging instant meme. Tumawag si Enzo. Maliit ang boses niya. Pa, ini-audit na ang mga dealership ni Ramon. Ang kasong binanggit ni Carding ay isinampa na kahapon. Sabi ng partner niya, ginamit ni Ramon ang pera ng mga investor para bayaran ang personal niyang utang. Na-freeze na ng mga bangko ang mga asset niya. Huminto siya. Tinawagan ako ng kumpanya ko. Tinanong nila kung may alam ba ako sa sitwasyon niya bago ang kasal. Ano ang sinabi mo? Ang totoo, na wala akong alam, na dapat ay nagtanong ako pero hindi ko ginawa. Sinuspindi nila ako. Sabi nila, ang pagpapasya ko ay kaduda-duda. Paumanhin, anak. Talaga bang humihingi ka ng paumanhin? Kasi alam mo ito. Alam mong mangyayari ito at hinayaan mo akong bumangga. Binalaan kita. Sinabi ko sa iyong tingnan mo ang pundasyon. Tinawag mo itong sabotahe. Maniniwala ka ba sa akin kung sinabi ko sa iyong direkta na fraud ito? O ipagtatanggol mo ang nanay mo at sasabihan akong bitter lang? Mabigat na katahimikan. Hindi ko alam, pag-amin niya sa wakas. Siguro tama ka. Ipinakita sa akin ni Maya ang lahat. Ang mga demanda, ang mga hindi bayad na utang, nandoon naman lahat. Ayaw ko lang talagang makita. Sabi ni Mama, pinagtataksilan ko raw siya nung tinanong ko siya na kumakampi raw ako sa iyo. Pasensya na, Enzo. Mabilis makalimot ang internet. Sana nga. Ang career ko ay baka hindi makaligtas dito. Ang kawalan ko ng pagpapasya ay dokumentado sa publiko. Sino pa ang magtitiwala sa akin sa mga financial decisions ngayon? Hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. May mga pagkakamaling habambuhay kang susundan. Pero nag-usap kami ng 20 minutos pa. Nagtanong siya tungkol sa Iloilo, sa mga painting ko, kung masaya ba ako. Sinabi ko ang totoo na ang pag-alis ay ang pinakamahirap na desisyon pero ang pinakamabuti sa buhay ko. 8 buwan ang lumipas, kumalma na ang lahat. Nakasuhan si Ramon Tuazon ng 17 counts ng fraud. Ibinenta ni Imelda ang bahay ng palugi at lumipat sa isang maliit na apartment sa isang lugar na dati ay tinatawag niyang squatter. Ang lisensya niya sa real estate ay nasuspinde. Tinatawagan ako ni Enzo tuwing linggo. Binubuo niya muli ang kanyang buhay. Nagtatrabaho sa isang maliit na division, hindi masyadong pansinin. Mapagkumbaba pero kailangan. Sinabi niya sa akin na nakikipag-date siya sa isang babaeng nagngangalang Ana, isang guro. Hindi magarbo pa. Totoo lang. Matagumpay naman si Maya. Ang kanyang mga investigasyon ay nananalo ng mga parangal. Sinabi niya sa akin na nakita niya ang kanyang ina noong Sabi ko mas malusog ka ngayon kaysa sa nakalipas na mga dekada na nagpipinta ka at nakangiti. Umiyak daw si Imelda. Sabi niya, sana raw ay nakinig siya noong nakiusap akong mag-therapy kami. Ang pagsisisi ay isang mahigpit na guro. May nakilala ako. Si Elena, 50 taong gulang at may-ari ng isang maliit na bookstore malapit sa Jaro. Hindi niya ako ni Google. Hindi siya nagtanong ng mga mapanuring bagay, tinanggap lang niya ako. Mukha kang taong dumaan sa matinding hirap, sabi niya sa akin minsan, pero nakatawid ka sa kabilang panig. Iyon ang mahalaga. Bumisita si Enzo sa akin sa Iloilo. 2 oras silang nag-usap ni Elena tungkol sa mga libro. Sa hapunan, kinausap niya ako, nang kaming 2 lang. Napakabait niya pa. Nakikinig siya kapag nagsasalita ka. Masaya ka ba? Tinanong ko ang sarili ko ng tanong na itinigil ko ng itanong taon na ang nakakaraan. Oo, masaya ako. Totoong masaya. Mabuti, nararapat lang sa iyo. Ngayon, nasa balkonahe ako kasama si Elena. Nagbabasa siya ng mga tula ng malakas
habang idinodrawing ko ang kanyang mukha. Mula sa pagiging isang lalaking stress na unti-unting namamatay sa isang mansion, naging isang tao ako na pinili ang kapayapaan kaysa sa pagpapanggap. Nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay Enzo. Nag-oo na si Ana. Engaged na kami. Baka pwedeng sa Iloilo ang kasal. Isang maliit at totoong selebrasyon lang kasama ang mga taong mahalaga sa amin. Matutulungan niyo ba kami ni Elena na magplano? Tumingin ako kay Elena. Tumingin ako sa ilog. Sabihin mo oo, sabi niya habang nakangiti. Isang malaking karangalan iyon. Sumagot ako, congratulations anak. Perpekto ang Iloilo. Gagawin nating maganda yung totoong ganda. Agad ang sagot niya. Salamat pa sa lahat. Sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Mahal kita. Ibinaba ko ang phone. Hindi ako naghihintay ng kahit anong masamang mangyayari. Hindi ako nagpaplano ng takas. Namumuhay lang ako ng tapat sa matibay na lupa. Salamat sa pakikinig sa aking kwento hanggang sa huli. Kung naramdaman mo ang kwentong ito, i-like mo, magsulat ka sa comment kung ano ang tumatak sa iyo, at huwag kalimutang sabihin kung taga saan ka. Mag-subscribe sa channel, marami pang kwento ang darating.